Lahat ng mga Pilipinong nagpupunta sa The Hague, Netherlands, mga kababayan, para suportahan si Tatay Digong ay nagkakaisa. Ika nga sa sinasabi, they are all in harmony. Hanggang mga kababayan, hanggang dumating si Super Ate. Si Amy Marcos, mga kababayan. At ewan lang natin kung anong enerhiya ang dala nitong mga Marcos, mga kababayan, na kung saan talaga pumunta. Palaging gulo ang dala. Dahil sa dinami-dami ng nagiging rally doon, mga kababayan noong pagpunta lang ni Amy Marcos, mga kababayan, nagkaroon ng kaguluhan among the ka-DDS, mga kababayan, mga taga-suporta ni PRRD sa The Hague, Netherlands. Dahil apparently mga kababayan, yung ilan sa mga organizers pala ewan lang natin kung ano din ang kanilang reason talaga, mga kababayan. Dahil ayaw talaga nila daw ng bangag-bangag na sayaw o ni Roque. At ewan lang din natin, dahil ba ito kay Amy? Courtesy na lang kay Amy, mga kababayan, na kapatid ni BBM. Andun kasi si Amy bangag-bangag. Kaya pinatigil, mga kababayan, si Roque at Maharlika sa pagsasalita doon, Pinai-stop. At hindi lang basta pag-stop, mga kababayan, insistently talaga. Yun talagang hindi tumigil yung babae hanggang hindi ma-stop si Roque. At ewan lang din natin, mga kababayan, kung ano talaga ang intensyon. Miscommunication nga lang ba ito, mga kababayan? Pero isa lang ang sigurado, ang dating miscommunication, ngayon naging full-blown battle na, mga kababayan, sa pagitan nitong mga Pilipinong taga the Netherlands. Nasali na rin si Alvin, mga kababayan, dahil kumampi siya dito sa babae, mga kababayan, na taga the Netherlands na tumulong daw kay Harry Roque. And then, si Maharlika naman, mga kababayan, nag-take side kay Harry Roque. Ang tingin natin, kung nag-sorry lang itong mga kababayan, yung babae, right from the start, tapos na sana. Tapos na sana. Pero hindi daw nagsorry, mga kababayan, nagdahilan pa daw, mga kababayan. At sabi ni Maharlika, inintimidate pa daw nung asawa ng babae. Isang Romanian daw, mga kababayan, inintimidate pa daw at sinugod daw si Harry Roque doon sa kanyang apartment. Kaya naging giyera na, mga kababayan. Panoorin niyo po, So hindi po yan petty. Yan. Nasali dito si Alvin, mga kababayan, dahil nagkomento siya Kinampihan niya yung babae. Sabi ni Alvin, wag na sana daw palakihin dahil maliit na bagay lang naman daw. Petty. Po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali. Tayin nyo na lang ako. Kesa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ko. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil... Tuloy ang away. Yan ang gusto ni na Admiral, ni na Bangag, mga kababayan, na mag-away-away kayo dyan. Kung kaya nyo pang masettle yan, isettle nyo. Pero kung hindi na, wag yung paglaanan ng malaking panahon yung away nyo. Focus pa rin tayo doon kay Ina Marcos at kina PRRD. Issue ni PRRD, Ito'y petty. Kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo. So, nakipagplastikan ka lang pala kanila nung sumayaw kayong tatlo. No! Zaza, to be honest, I already tried to, how do I say that? Put an end to this. Yun yung gusto ko nangyari. Yung sumayaw ako ng bangag-bangag, even if I don't like it. Hindi pala nila gusto talaga, mga kababayan, yung taga Netherlands na magbangag-bangag. Bakit, Alvin, dahil andun si Amy, dahil bisita ni Sarah si Amy, or hindi lang talaga gusto na bangag-bangag. Pero aminin natin, mga kababayan, hindi naman siguro lahat, pero karamihan ng Duterte supporter, parang kinikiliti talaga kami kapag sumisigaw kami, bangag! Ganyan. Sino ba naman ang hindi nagagalit, mga kababayan, kay Bangag na siyang nagpadukot kay PRRD at napatapon dyan sa Netherlands? Kaya, ewan na natin sana hindi na pina-stop kasi. Harap-harapan kasi, mga kababayan Stop. Hindi lang isang beses. Hindi talaga tumigil, mga kababayan, hanggang hindi ma-stop. Yan ang problema din. Because para makita sa ibang tao, makita talaga sa buong mundo na I need to do that kasi nga I want to make amends. I don't want to go this further kasi nga I felt that the issue was petty. Why do you want people to act the same as you? If I don't For entertainment lang naman siguro yun. like the bangag-bangag, what's the problem? Ano problema? Is it a requirement to dance the bangag-bangag if you are a PRRD supporter? Hindi naman requirement, pero sana hindi na lang ipina-stop. Magkasama yan sila dati, mga kababayan. Oo, sina Alvin sila yung unang-una doong
mga personalities sa the Netherlands, mga kababayan. Ngayon, nag-aaway na. Sa tingin natin, miscommunications ito nagsimula, mga kababayan eh. Guys, my goodness, like, I don't understand that. I'm not even imposing to people what my Okay? Well, magkukomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga The Hague. Sumagot na si Roque. Nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi talagang pinigil po kami ni Maharlika na magbangag-bangag. Sa lahat ng pinigil, mga kababayan, si Maharlika talaga at si Roque. Wala na, gulo na nangyari, mga kababayan. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Hindi pinangalanan, kaso lang andun sa video kasi, mga kababayan. Pero nagsalita kami. Kasi nga ang mensahe namin, kami ni Maharlika, parehong gusto nang ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulo ng karapatang pantao. Ako po, talagang sa mulat-mula at tignan nyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Pinatayan si Attorney Roque at saka si Maharlika para sinabotage yung Ayan si Madam, mga kababayan. Naglabas na ba ito ng statement? Yung talaga, kanyang explanation. Wala rin explanation. babaeng yun na sinasabing binabash ninyo, si Cha. Yan yung babae na tumulong kay Attorney Roque nung pagdating niya dito. Yan, isa siya sa mga taong tinulungan si Attorney Roque. Okay lang naman yung tulong. It's out of the issue naman siguro, no? Ang issue, yung ginawa niya pagpapa-stop. Pagdating niya dito, totoo yan. Ito yung totoo. That's why I find it offensive na ginawaan niya sa babaeng ganyan na it was supposed to be already over. Because before it was aired in public, kinausap yan si Cha ni Attorney Roque in a meeting. And then doon, gikasama na siya dito. Pinagalitan daw, mga kababayan. Ganito. Because this is reality. Stop! Para wag natin i-put into somebody's effort. We are just mere volunteers. Honestly. Parang dismayado pa siya, mga kababayan, na hindi ma-stop si Roque, Bakit? Bakit ganun? Oh my God. Ganun. Oh my God. Siya, giwasa-wasahan siya, istorya dito, ganito, ganyan. Tapos, gipublic pa. Can you imagine the effect of that sa family? Anong bayhana? Kung nagsorry na lang kasi, right from the start, nagbigay ng statement, hindi ganyan ang gusto namin ibig sabihin, sir, next time, hindi ka na namin ipapa-stop. Tapos na sana, mga kababayan. Na-shock na lang ako na, meron na palang ganito, ganyan. Ano bang issue ganito? Because at ngayon, mga kababayan, nanganak ang problema. Dahil sa statement na ito ni Alvin, pumalag na din si Maharlika. Chipmunk, aminin mo kung sino ang... Si Alvin, tinira na ni Maharlika si Alvin, mga kababayan. Na-offend na din sila Full-blown battle na, mga kababayan. Galing sa miscommunication. may utos sa'yo. Ganito Chipmunk pa ang tawag ni Maharlika kay Alvin. po kasi mga kababayan ang katotohanan dyan. May mga nagsisend kasi sa akin ng mga clips. Actually, wala akong time panoorin. At yung mga mahabang litanya. Pero may gusto lang akong liwanagin. Okay, ito po ang totoong storya. So, nung dumating ako sa The Hague, first, the next day, ay pumunta yan si Chipmunk sa bahay ni Spokes. Kasi si Spokes, Harry Roque, Alvin yung tinatawag ng Chipmunk, mga kababayan. kasi ina-advisean ko nga, nainis Alvin and the Chipmunks. Akala natin yung boses. Sabi natin, hindi naman boses Chipmunks si Alvin. Alvin and the Chipmunks, wala. nga ako. Dahil sobrang bait siya sa mga tao, sa mga kababayan, very open, lahat ini-entertain niya. Kami na nga nagsasabi, Spokes, dapat hindi ka nag-entertain ng mga tao dito basta-basta sa bahay mo. Kasi hindi natin alam, gusto kang gurgurin ng mga bangag, 'di ba? Gusto kang dukutin. Ako, pumunta ako dito to show support sa mga Duterte at kay Spokes Harry Roque dahil nakita ko itong taong ito na kinakanti ninyo na hindi niya deserve yung ginagawa ninyong pambababoy, pangbabastos. Ang sabi ko kay spokesperson ka ni PRRD. Former congressman ka. Matalino kang abogado, hindi ka dapat nagpapapekto or hindi naman siya naapektuhan actually. Nagpapatol dito sa mga
newbie na akala mo pag-aari nila ang dahig. Newbie. Hindi rin natin masisisi si Roque talaga mga kababayan ha. Siguro, ma-offend ka naman siguro. Dahil dati siyang spokesperson ni PRRD mga kababayan. Malaki na ang na-invest niya na dito sa laban. Ipapakulong na nga siya tapos doon mga kababayan habang nagsasalita, ipapa-stop ka. Kabastusan mga kababayan yung ginawa talaga ng babae. Kayo, mga jutang genimes kayo, okay? Ang jutang genimes na word deserve ninyo. Yan po si Alvin Chipmunk, niloloko kayo. Basta yun mga kababayan, patuloy pa rin ang away nila ngayon ha. Sana nga lang hindi malihis ang ating